Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano bang pakulo nitong si Ano bang pakulo nitong si Leandro Libesti Jr.? Anak ito ni Loren Legarda. Ang father nito, yung dating governor ng Batangas, yung nakasuhan ng murder kasi pinatay yung kanyang yung kanyang assistant, yung kanyang trusted na assistant na napatay niya. Nag-away sila, nagtalo sila. Nakulong siya pero naparol eh. Naparol. Nakalaya na. Si Leandro Libesti Sr., dating governor ng Batangas. Yun ang asawa ni Loren. O, anak nila itong si Leandro Libeste Jr. Hmm. Mayaman ito. Siyempre mayaman yung father nito, dating governor ba naman, saka maraming properties. Libeste. Hmm. Aside dyan, siyempre mayaman na rin si Loren. At meron din itong sariling negosyo, itong si Leandro Libeste, yung sa solar, Ngayon, pumasok siya sa politika, di siyempre pareho galing sa mga kilalang angkan, yung kanyang mother, senadora, yung kanyang father, dating governor, politiko rin ng Batangas. So ngayon, ano siya? Congressman. First district yata ito ng Batangas. Ngayon, ang pinaka nito, ang nagiging obsession nito, si Garjola. Si Garjola ay taga Batangas din. Pero bilyonaryo, super bilyonaryo, parang katulad rin nila Saldico at sa kanila Diskaya. Ito ang kinatawan ng party list na CWS, yung Construction Workers Solidarity. Yun na nga construction workers pero hindi naman construction worker yung representative, kundi kontraktor. Ito ay napakalaking kontraktor, itong si Garjola. Ano nga daw yata ito pangalawa kay Saldico. Lalo pa daw nito si Diskaya ito ni Garjola. Mayroon itong mga mamahaling real estate property sa Amerika. Siyempre, ibig sabihin niya, napakayaman. Ngayon, ini-expose nito ni Legarda itong si Garjola. Tama naman yon. Tama naman na i-expose niya kung ito nga ay sangkot dito sa mga anomalya sa flood control na ito nga ay napakalaking kontraktor na katulad nila Diskaya, nila Saldico. Tama naman yung ginagawa ni Leandro Libeste. Kaya lang ang problema dito, nung isang araw nakikita mo, nandun sila sa hall ng Congress. Hinahabol-habol niya tapos magsi-selfie siya. Siyempre iniiwasan siya ni Garjola. Ikaw ba naman matapos mo akong atakihin na inaano mo ako, sinisiraan mo ako sa Kongreso, sa media, tapos magsi-selfie ka. Di siyempre lumayo si Garjola. Hinabol pa rin patawa-tawa pa rin itong si Leandro Libeste. Alam nyo, mabait lang itong si Garjola eh. Kung hindi, binastos na siya, baka sinampal pa siya. Hindi, sa totoo lang. Ano bang pakulo nito? Itong si Libeste, bakit niya kailangang habulin pa si Garjola? Mag-selfie. At bakit kailangan niya pa itong kausapin na kung talagang alam mo na corrupt itong si Garjola at ini-expose mo ito para managot, huwag ka nang maging plastic na magsi-selfie ka pa, hahabulin mo para makipagkwentuhan, kausapin. Ano yan hindi mo naman kailangan bastusin si Garjola, hindi mo naman kailangang awayin. Hindi mo naman kailangang anuhin. Pero dahil ini-expose mo. Pero kung professional ka na kongresista, linalantad mo yung gawa ni Garjola, walang personalan. Pero hindi na yung may mga selfie ka pa, hinahabol niya pa si Garjola, patawa-tawa siya. Wala para din itong lumalabas, para din itong si Kiko Barsaga. Sayang nung mga una, ko nga ito, pinagtatanggol ko ito, sabi ko yan, magaling itong anak ni Loren Legarda. Pero lately, ibang klase rin Pwede namang maging seryoso ka kasi seryosong bagay yung ginagawa niya. Ini-expose niya itong si Garjola matindi ang ginagawa niyang yan. Kahanga-hanga yung ginagawa niyang yan. Marami siyang data, datos na ini-expose niya ang DPWH, maganda yun. Pero ang
ang nakakadismaya lang dito kay Leandro Libeste, yung ano nga, yung ginagawa niya dun kay Guardiola. Hindi natin kinakampihan si Guardiola, ha. Sinasabi lang natin na ano ba siya, seryoso ba siya sa ginagawa niya? Na ini-expose niya ang korapsyon ni Guardiola, korapsyon ng DPWH. Kung seryoso ka, maging seryoso ka, hindi yung patawa-tawa, pa-selfie-selfie, tapos hinahabol niya pa si Guardiola. Oh, ano yan eh, ewan ko, ano bang nangyayari sa mga batang kongresistang ito? Ang matino lang talaga diyan ng mga batang kongresista yung sa Kabataan Party List. Si Raul Manuel noon, tapos itong si Rinico. Oh, si ano yan eh, ito, akala ko iba ito kay Kiko Barsaga. Eh, ngayon lumalabas parang pareho din sila. O tapos nung pinatawan ng suspension si Kiko Barsaga, isa ito sa mga bumoto laban sa ano, pagpataw ng suspension. Okay naman sana 'yon kung parang kung ang rason niya na sasabihin niya, bagamat na medyo nga nagbo-border na sa pagka-unethical yung ginagawa ni ano, ni Congressman Kiko, pero, ako'y boboto ng no dahil, gusto kong suportahan gusto kong pangalagaan yung karapatan ng mga kongresista, ng mga miyembro ng Kongreso na magsalita. Siguro ano lang, reprimand na lang pero 'wag suspension. Puwedeng gano'n. Pero hindi, eh. Ang sabi niya, bakit mas inuuna pa nating i-suspend si Congressman Kiko Barsaga kaysa sa kasuhan o panagutin itong mga kasamahan nating mga kongresista na korap o ang halimbawa niya si Garjola. Ano 'yan, medyo ano ito, sabi ko ibang klase rin pala itong anak ni Loren na ito. Tapos may isa pa 'yan, sinamahan niya si Loren Legarda doon sa Dolomite. Alam naman natin ang isang issue ni Loren Legarda dahil ano nga sa environment si Loren, ay yung Dolomite na 'yan. Naiimbestigahan nga 'yan kasi napakalaking gastos. Ano bang pakinabang niyan? Biglang sinamahan nito ni Leandro Libeste doon sa Dolomite. Tapos sabi niya, nag-post siya na nakumbinsi na niya daw ang kanyang mother, si Loren Legarda, na maganda ang ano, ang nagawa ng Dolomite project na 'yon ng DNR sa ilalim ni Duterte. Yung pala. Parang DDS yata ito, Parang DDS yata ito. Kaya pala nasira na yung mga ano, eh. Sayang nung paninindigan niya, ano? Sayang. Ah, anyway, pareho rin pala ito ni Kiko Barsaga. Nawala yung tiwala ko at ano dito, eh. Naalala niyo dati nagba-vlog ako, inaano ko 'yan, pinupuri ko yung ano niya, lalo na yung sinusuhulan siya, bina-bribe siya na hindi niya tinanggap. Sabi ko, "Magaling, magaling itong anak ni Loren." Kaya lang 'yan na nga, lately 'yan na yung mga pinaggagawa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.